emotion mo. Tapos magaganda yung mga drawings. How was the experience dun sa paghiga mo sa kabaong? Yun, that was with the last. Di ba parang natakot ko? Natakot talaga ako. Tapos pinahigaban naman ako 3 a.m. 3 a.m. yun. Sabi ko parang manananggal na ako dito, guys. Kasi nag-start kami mga 12 p.m. ng afternoon. And then sabi ko, guys, lalampas kaya ng 12 a.m. Kasi natatakot ako eh. Gusto ko hapon. At least, di ba? 3 a.m. ba naman? Sabi ko, oh my gosh, 3 a.m. talaga. Yun yung pinakaayo kong oras. Kaya kasi nandun yung mga muwat ko. Yeah, switching hour. Yeah. Tapos doon na lang sabi ko, dasal-dasal. Naka-experience ka na before, Ivana? Wala pa naman. Wala akong natatandaan. Siguro meron. Or baka wala. Pero takot ko, parang wala. Pero ano pakiramdam nung nasa loob ka? Ang hirap, katok ng kutok, guys. Tapos syempre, yung eksena ko, pikit ka, diba? Bawal gumalaw-galaw yung mata kasi tinitingnan ko. Tapos may glass. So, ang hirap huminga. Tapos, may electric fan ka pa, no? Natatakot na ako. Mabilis lang naman yung take na yun. Mabilis siya pero madaming take. So parang 5 minutes din. Pero ino-open-open naman nila. Every time nakakatok ako. Kasi Ibang klaseng challenge naman yun. Hindi ko alam. Doon ko lang nalaman na oo, claustrophobic ako. Pero grabe, sobrang viral yung ano, no? Yung behind the Nakaganong ka pa eh, no? Kasi di ba kung takot ka, anong gagawin mo? Di takutin ko pa sa sarili ko. Di happy-happy ako doon. Ano yung pinaka-best na natutunan mo na magagamit mo sa ibang pang projects from Bakit Yapo? Siguro yung dami, walang isa eh. Kasi si Coco very ano siya, very matulungin. And he loves giving advices. O Ivana, ganitong gagawin mo. Ivana. Ano sabi niya sa'yo? Ivana, ano daw gagawin mo? Basta sabi niya yung sa career mo, ingatan mo and ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Treat everyone nicely. Kaya yung buong production, yung staff, sobrang nalungkot ako nung umalis. Kasi na para kaming pamilya. Bibili ka ng regalo, ano? Anong regalo? Share ka naman. Basta. Luna ba? Kasi lang, diba? Ano na lang? Gamit? Nagpaano kami na kasi we've been requesting and yung taping is out of town. So, lechon ba ako sa lahat ng mga Unit. lechon. Sa lahat ng mga, kasi iba-ibang unit yun eh. And gusto ko talaga, sabi ko dun sa aking handler, gusto ko lahat ng aking napasukan na unit, which is every unit, with 3 unit yun. So, ko dapat may mabigay ako sa lahat ng production, makakain sila na masarap. Wow. Pagka yun. Iba na coming from you kasi wanna clear things lang. Ang lumalabas ay parang inalis ka, hindi ka umalis. May ganun eh, wanna clear things. Ganun talagang showbiz. Maraming fake news. And depende na sa'yo kung maniniwala ka o hindi. Basta kami, ako, yung production, at si Coco, lahat kami okay. At ako po mismo, ako ayokong diba? Ayokong umalis. But again, it was my decision and I had to because of my work na nagtatong-tatong na. Dahil 3 months lang talaga and umabot na ng 11 months yung taping. So, it was hard for me to call them and tell them na hirap na ako at hindi na din kakayanin. Pinayagan ka ni Coco? Ayaw niya sana? Ayaw niya sana umalis? Wala naman talaga sa plano namin. But of course, I give time, di ba? Na parang hindi naman pwede next week ayoko na. So sabi ko, Coco, ito parang kung anong month. So I think it was 1 month yung after a month. So parang hindi kasi maintindihan din yun ng fans na may backlog sa trabaho, endorsements. Yung ba yun? Endorsements and also other work. Oo, marami kami nakakuhaan. And 3 months, naging 11. We kept trying to push back yung mga trabaho na gagawin namin in a few more months. Give us 2 months. And then kinausap na din ako ng manager ko na ang dami na namin pending work. And also I have to leave the country soon. So sabi ko, ayun, I think I have to also fix my mga commitments. Work din yun, yung pag-alis mo? Yung may ayusin pa akong mga properties ako. Pero paano pala yung parting ways? Naging emotional din ba? Sobra! At hindi namin pinag-uusapan ni Coco, mga last few days. And siguro naging masaya na lang kami. And nakita ko talaga yung love niya. Yung love, not just his love, but also the whole staff. Sobrang mapagmahal talaga sila and sobrang umiiyak kami nung last day. Umiyak talaga ako kasi sabi ko grabe, para kaming pamilya. After doing action doon, nagustuhan mo na bang gumawa rin ng mga action films? I love action. Feeling ko kasi sa drama hirap na hirap ako kasi hindi talaga ako iyakin. Masyado. Konting iyakin. Pero hindi ko kaya yung tuloy-tuloy kasi may mga artista na sobrang galing sa umiyak. Yung kaya nila kada take, ako siguro 1 take tapos na ako. Hindi
hindi wala nang lalabas na luha. So sabi ko, para sa action mas okay yun kasi baril-baril, tapos kailangan mo mag-training, para mas okay ako doon. And Ivana, parang parang may hangover pa rin yung mga tao na ikaw. Si Bubbles, ikaw rin may hangover ka pa. Tapos syempre, pag nakikita ko yung mga videos ni Bubbles, kasi ang dami pa rin And nagtatag. siya lalabas pa rin niya. Hindi sila they're so sad. I even saw videos ng may bata na umiiyak. Yeah. Sabi ko, nakaka-touch. Ikaw rin attached syempre sa character. Sobra, pinupost ko siya, binubuo ko yung montage ng mga videos ko. Nalungkot talaga ako. Sabi ko, ito na naman, maalala ko na naman yung mga nangyari at yung mga hirap namin sa mga pagtitig. It was really a hard decision for me to ask to leave. Memorable experience mo doon? Yung pinakamahirap mong eksenang ginawa action? Siguro yung first action scene. Kasi kabadong-kabado ako. And it was the motorcycle scene yung tumayo. Sabi ko, Kuko, parang hindi ko pa kaya yun. Pero sabi niya, believe ka sa sarili mo. Nandito kami para gabayan ka. And everything that I did sa action, it was really Coco and the whole production. Yung directors, yung team, yung prod. May part ba na na-aksidente ka or nasaktan ka dahil sa mga action scenes? May nasaktan, oo. Lagi ako may basa, bugbog, and sinasabi naman ni Coco, normal yan. Kasi action to, hindi naman tayo pabebe dito. So, lagi akong uuwi pasa-pasa, and may mga sugat. Pero again, pag tinitingnan ko siya, proud ako kasi maganda yung ginawa ko. Totoo talaga eh. Yung puso mo, kailan uling nasaktan? Hindi na ako masyado nasasaktan yung puso ko. Kasi alam mo, hindi na ako nagmamahal ng todo-todo. I love it. Oo. Mga 70%. 50 na lang. So, baba naman yung Hindi naman, di ba? Hindi mo talaga dapat ibigay lahat. Yun yung mali ko dati. Binibigay ko lahat. So, Kaya mature. siguro mga few years ago lang. Mga 2 years ago. Pero aware ka na ang daming intimidated na ligawan ka? Oo. Dahil lalo na ng dating stage, yung mga lumalabas talaga ako. Sabi ko, ba't di ka nag-message? Sabi niya sa akin, kasi nakakahiya, yung mukha mo palang nakaka-intimidate, nakakatakot ka, mamaya i-judge mo ko or gano'n. Sabi ko, alam mo, isa sa mga problem ko, yung face ko, minsan mukha siyang maldita. Mistisa kasi. Ivana, kanina, bakit ka biglang nag-mature? Balikan lang natin. Siguro pag nasasaktan ka, diba nagmamature? Wow, hugot. Oo, talaga. Gano'ng kasakit yun? Yung naramdaman mo yun? Ilang percent din yun? Mga 100% kaya yun, nag-post na ako. 50 na lang. Pero ngayon, nangihinayang yun kung sino man siya. Hindi ko alam, bahala siya. Sinare mo kanina, marami kang dinidate, diba? Parang as an empowered woman ba ito? Hindi naman empowered, pero diba, if you're not sure with the one, wala naman masama kasi wala naman kayong commitment and you're not in a relationship, so there's nothing wrong with also going out in dinners and having nice conversation with other people. Ivana, sa mga napapagbigyan mo, what's the best way na ini-invite ka? Parang paano ka nila i-invite? Siguro yung confident na lalaki. Ang hirap kasi ng mga hindi, yung mga duwag. Ang dami talaga intimidated. And they would tell me during the date na, alam mo, natakot ako sa'yo na, kasi feeling ko, mayaman ka na, you're doing well in life, what can I offer you? So parang ganun, parang, what can you offer me? Hindi naman ganun ang relasyon, diba? Mayaman ka pa sa dinidate. If you have a choice ba, is it showbiz or non-showbiz? Definitely. Pero pwede kang magmahal ng hindi mas mayaman sa'yo. Oo naman, yung ex ko. Pero kasi talaga naman nakaka-intimidate, diba, na kahit man lang mag-offer ng date sa'yo, parang nakaka-intimidate. Alam mo, hindi ko gets. Kasi, minsan, di nila Kasi alam kung masyado saan ka ako na ng dati. achiever eh. Hindi eh. Pero di ba pag kahit nga saan nila ako dalhin, yung iba, masyadong pasabog. Tapos pag masyadong social, hindi din ako nai-impress. Open ka ba mag-make ng first move? Ayoko. Gusto mo ba yung dinidate mo, alam na sa'yo? Pero mahirap hindi malaman kasi Ivana ka na ito si Ivana eh. Pero let's say Ang hirap kaya gusto ko yung gusto ko itratuin nila ako ng normal. Yung hindi sila mag-expect ng gusto niya ng social or whatever. Gusto ko yung normal date. Pero ang hirap eh. So sabi ko, hindi naman ako pang-afam. Ayoko ng afam. Sino ka ba? Ayaw wala apa. Ivana kasi. At least parang nasasala na agad yung mga diba? Nawi-weed out na agad yung Ivana, ngayon parang yung vibe mo is strong, independent, girly. Pero nung nasaktan ka 100%, Ay, ano grabe. lang tip? 1 month akong umiiyak. So normal na umiyak ka ng umiyak. Paano para sa mga hirap, kasi hirap naman talaga mag-move on. Parang ano na lang yung naging
strategy? Paano ka naka-move on? Alam mo yun, 1 month process. akong iyak ng iyak and iniyak ko talaga siya. Tapos tinitingnan ko sa salamin, parang sabi ko, pangit-pangit ko siguro para lokohin ako. And then after a few years, I worked on myself. Talagang sabi ko, bala kayo, mahalin ko na lang yung sarili ko. And then, Attract, diba? Chase, no? bumaliktad yung Chase, ano. attract. Hinabol ka